Okay, good evening sa inyo lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Hello po. Napaka-special ng ating live and demo for today, for tonight. It is because napakaganda ng mga unit natin ngayon, no? Hindi mura to. Hindi budget meal to, no? Ipapauna ko na sa inyo, hindi mura tong mga unit na to, hindi to budget meal. Ito ay isa sa mga kapitapitagan, no? Isa to sa mga talagang tinitingala. Isa to sa mga unit na hindi bumababa ang presyo. Okay, no? Kahit ako nagulat, hindi ko expected to, no? Expected ko tong isa kanina, pero ito hindi ko expected, no? Pahabol to. Okay, start ko na. Okay, shout out Sir Romel de Guzman of Cambinocot, Cebu City. Okay, no? Napakalupit, napakatindi, bihira ang meron, bihira ang magkakaroon, may pera ka pero hindi lahat magkakaroon. Minsan ganun ang buhay ng tao no? Hindi kayang idikta ng pera mo yung bagay na gusto mong magkaroon. Di ba? Hindi kaya, minsan, kahit may pera ka, dahil sa limitado lang yung item, hindi mo makuha-kuha, di ba? Yan. 1911 D-Day. Okay, makikita nyo, packaging pa lang, napakalupit na, okay? Unit natin ka-airsoft, Romel de Guzman, buksan natin, unbox natin, okay? Okay, syempre, packaging pa lang, napakalupit na. Wala kang makikita nito. Okay? Dito lang talaga sa Big Man. Okay, no? So, labas natin. Ayan, makikita nyo, packaging pa lang, no? Alam mo na sa box pa lang, malupit na yung unit. Hindi mumurahin to, okay? Hindi mura to. Talagang may presyo to. Okay? Labas natin, ha? Ayun. Okay? Box pa lang, malupit na. May hard box pa na wood. Bagay na bagay sa kanya. Talagang lumabas yung pagiging classic. Okay, buksan natin. With a history. Okay, ayan. Nakasulat sa history, bagay na talagang hindi pipitsugin. The 1911 D-Day. Yan. 1911 D-Day. Napakalupit nitong unit nito. Ito yung tinatawag na Holy Grail. Pag sinabing Holy Grail, siya na yung pinaka, no? Isa na sa mga pinaka title holder. The 1911 D-Day. Okay? What is the 1911 D-Day? Para doon sa mga baguhan dyan, i-search nyo sa YouTube. Ano yung naganap during the Operation Overlord na tinatawag, no? Naganap siya noong 1944, kung di ako nagkakamali. 1943, no? The Normandy Landings. Okay, yan ha. Ito unit na pinag-ipunan. Ano to? Sabihin ko ba? Si Sir Romel de Guzman ay isang, sabihin natin, si Sir Romel de Guzman ay isang pari. Okay? Diyan sa lugar ng Cambinocot, Cebu City. Sorry. Hindi ko alam kung pari siya doon sa Cambinocot. Pero isa siyang pari, priest. Catholic priest, no? So, matagal niyang pinag-ipunan to. Actually, 4 months na nag-i-inquire tong tao na to sa amin. 4 months na nag-i-inquire to ito, si Sir Romel. So, ngayon, makakamit niya na yung pinag-ipunan niya. The 1911 D-Day. Nakasulat sa history, bagay na airsoft na kahit may pera ka is hindi mo makakamtan.
because of the dahil dun sa pagiging ano niya, how do you call this? Limited. Bukod sa limited na siya, very rare pa siya. Ibig sabihin, very rare, bihirang-bihira mo makikita. Bihirang-bihira mong makikita sa mga shop, bihirang-bihira mong makikita sa mga tao na ginagamit. Nakakahinayang ang gamitin eh, no? Ito yung unit na tipong nag-chill firing ka lang. Okay, Saturday, Sunday, ikaw lang yung hahawak. Hindi ito yung unit na mumurahin. Hindi ito yung unit na pwede mong ipahiram kay pinsan, kay bayaw, kay biyenan, kay best friend, kay kapitbahay. Hindi ito. Ito yung unit na pang personal mo lang, no? Kasi bakit? Nakakahinayang pag hiniram ni bayaw, ni pinsan, at hindi nila naingatan, warak at sira tong unit na to. May gas na ako? No? Warak at sirato. Kaya hindi ito yung unit na pang-barubalan. Okay? So, kunin natin muna yung screwdriver. Hindi ko siya mabitawan. Ayaw niya mag-lock. Yan. No? Hindi ito yung unit na pang-barubal. No? Hindi ito yung unit na pang para doon sa mga taong magaslaw. No? Ito yung unit na pang-personal. Ito yung unit na bagay sa mga kolektor. Unit na bagay doon sa mga naghahanap ng very rare na unit. Okay? The 1911 D-Day, the demo test fire natin, unit natin kay Airsoft Romel de Guzman. At isa pa, ito, kung bakit special yung aking vlog ngayon, binigyan ako ng isang coffee base na, how do you call this? Coffee base na ice coffee. Coffee base ice coffee. Ano ba 'yon? Coffee base ice coffee base. Whatever you call this, no? Caramel. Actually, ang pinaka favorite ko pag nag-Starbucks ako, pag bumibili ako ng coffee is the caramel, no? Ewan ko ba, pero binigyan ako, napakasalamat sa ating walk-in client ngayong gabi na to. Hindi ko siya papangalanan, medyo sensitive yung niya, yung position niya. House of the House of the Senate na. House of the Senate, bodyguard siya ng isang kilalang senador na sa kasalukuyan ay nakaupo at tatakbong muli, no? Ayan, hindi ko na papangalanan, hindi ko na ipapakita si Sir sa camera, pagpasensya niyo na. Masyadong delikado, masyadong sensitibo yung posisyon niya sa Senado, okay? Kaya sinabi ko sa inyo, napaka-special ng aking vlog ngayon. Napapanahon, napakalupit. The 1911 Coco Martin Batang Quiapo Edition. Kami ang nagbansag dito. Bigman Hobby Shop ang nagbansag sa unit na to as a 1911 Drug Lord's Pistol. Dito yan, no? Ewan ko, ngayon ganun na rin ang tawag nila eh. Lalo na si best friend. Ganun na rin ang tawag nila ngayon. Dati ang tawag nila rito, 1911 Floral. 1911 Engrave. Di ba? Yan ang mga tawag nila. Pero dito sa Bigman, unang binansagan to, the 1911 Drug Lord's Pistol. Kaya nga to ginamit ni Coco Martin eh. Di ba? Kasi yung role niya doon sa Batang Quiapo is Drug Lord. Okay. Dito unang lumabas yan, mga Airsoft, no? Aminin mat nila sa hindi. Kung tawagin nila to Floral, Engrave, Mafia, etc., etc. Pero dito, sa Bigman Hobby Shop, binansagan to. The 1911 Drug Lord's Pistol. Ginagamit ng ating sikat na aktor na si Coco Martin sa Batang Quiapo. Okay? Unit ang ating the bodyguard ka Airsoft from the Senado, from the Senate. Muntik lang lumabas sa bibig ko yung pangalan. Muntik na. Buti na pigilan ko. Okay, so, ayun, no? Good evening. Angas, sabi ni Del Baliwan Gani.
Okay, no? Ano ang budget meal nyo na pistol, boss? Sabi ni Del Baliwangani. Ang budget meal na pistol is yung pistol na pinakawalang kwenta. Okay? Tatandaan nyo to, ang pinaka-budget meal na pistol, yung pistol na pinakamahina. Ang pinaka-budget meal na pistol, yung pistol na pinakamadaling masira. Ang pinaka-budget meal na pistol, yung pistol na hindi mo maaasahan. Ang pinaka-budget meal na pistol is yung pistol na gawang Lunes at sirang Martes. Tinanong mo ako, bossing. Sumagot lang po ako. Ano yung pinaka-budget mong pistol? Yun yung mga pinakawalang kwentang pistol. Okay? Yun, nasagot kita, ha? Okay, ha? Good evening po! Good evening po, Sir Bigman. Good evening po, Sir Jerry Anyayahan. Shout out and good day and good evening kay Sir Eli Concepcion. Kanina magkasama kami. Ganun pa rin. Second time niya, multiple client na namin siya. So, hindi na siya pipitsuging client. Bigman VIP na talaga siya, no? Sir Eli Concepcion, don't worry. Ang unit mo, lahat ng unit na nabili mo sa amin is lifetime warranty. Okay? Hindi kami lifetime, dati lifetime service warranty lang kami. Pero ngayon, lifetime warranty na kami. Kaya kami nag-lifetime warranty kasi ginagaya kami ng iba. No? Lifetime service warranty na rin sila. So, kami iba, lifetime warranty. Okay? So, okay, let's begin, no? So, magkano yan, boss? Yung mga nagtatanong po ng presyo, wag po kayo magtanong sa live. Mag-PM po kayo, no? Mag-message po kayo kung interesado kayo malaman yung detalye ng unit, mag-message po kayo para masagot ng klaro at ng kompleto. Okay? Wag po kayo mag-inquire sa comment section, no? Again, comment section, hindi po ginawa yan para mag-inquire, magbentahan. Okay? Ang comment section, ginawa yan para dun sa inputs ng ating mga airsoft, no? On a certain topic or on a certain matter. Okay, Lucas? Baka nag-i-stop pa, hindi naman. Okay, no? So, let's begin mga airsoft, no? Good evening sa inyo lahat. Good evening po sa mga engineer, sa mga construction worker, sa mga security guard, sa mga attorney, sa mga seaman, sa mga doktor, sa mga dentista, 'di ba? Na aming kliyente, sa mga politiko, no, mga politiko na kliyente, no? Shout out po Mayor Rodolfo T. Flores, RTF of the RT Bulacan. Kanina, Mayor, nandiyan po kami. Actually, nadaan ako sa bahay niyo, no? Yun, nakasara yung gate, eh. Okay, no? Maraming salamat, Mayor. Kanina po, pumunta po ako dyan, DRT, Barangay Kamachile, no? Yun. Anyway, dire-diretso na tayo, mga Carsoft, no? Okay, okay po, boss. Salamat, sabi ni Relmon Comendador. Comendador? Sounds familiar. Comendador. Hindi ba yun? Parang nagbobonsai ito. Comendador, no? Anyway, no? Okay, mabibili ko na yung pangarap ko na Pit Viper, Sir Bigman, na benta ko na motor ko. Patay tayo. Jeric Anyayahan. Nagbenta ng motor para sa pangarap na airsoft. Grabe ka, bossing. So, wag mo nang patagalin. Bumili ka na. Baka magastos mo pa yan, bossing, no? Wag ka mag-alala. Akong bahala sa discount. Akong bahala sa freebies. Sisiguraduhin natin na magiging masaya ka at hindi sasakit ang ulo mo, at sisiguraduhin natin na magiging worth it yung airsoft na mapupunta sa iyo. Okay, no? Okay, so salamat mga pre sa libreng kain. Busog sila. Ay, ako pala. Ha? Ano yan? Lalaban daw sa libre kain. Patay tayo dyan. Okay, no? So, let's begin. Unahin natin yung pinakamura sa pinakamahal. This is a 1911 Drug Lord's Pistol by Coco Martin. Okay. What is good and special about this unit? Nakikita nyo yung mga design na yan, lahat yan naka-engrave.
lahat yan nakaukit. Hindi pintura, hindi tinta, hindi printed yan. Lahat yan nakaukit. Napakaganda, napakalupit, napakayabang, napakaangas. Okay? This unit is a classic unit. No? 1911 nga eh. Ayan, makikita nyo ha. Meron siyang beaver. Meron siyang hammer. Kung makikita nyo yung safe niya, ito. Nandito lang sa kabila. Wala rito sa kabila. Classic talaga. Kung mapapansin nyo rin, wala siyang rail. Diba? Wala siyang rail para dun sa mga accessories. Talagang classic to. FPJ ang probinsyanong ang datingan, 'di ba? Ito yung unit na ginagamit ni FPJ, kalibre 45, 'di ba? Eskwela. Yan ang mga bansag diyan, no? Literal na napakalupit na unit. Okay? Ngayon, itong unit na to is full metal mula ulo hanggang baba. Okay? Mapapansin nyo pa, upgraded na siya. Naka-wood grip na po siya. No? Hindi tulad ng binebenta ng iba. Yung sa Big Man, upgraded na. Naka-wood grip. Ang ganda pa ng pagkaka-wood grip niya. Lapit mo nga, Sally. Medyo ganyan mo lang. Yan. Sige. Okay? Yan. Naka-wood grip. Both camera. Nakikita? Malinaw? Yan. Diba? Napakalupit niyang unit na yan. Oh. Ayan ah. Kita nyo? Naka-upgrade na siya. Talagang bumagay sa kanya yung forma niya. What is good and special about this unit, itong unit na to is malakas. Kasi nga caliber 45. Pero syempre, hindi siya yung mga full upgrade na sinasabi natin. Na binebenta natin. Bakit? Dahil nga classic ito, dapat hindi siya naka-fix outer barrel. Hindi siya naka-fix outer barrel. Bakit, Big Man? Di ba mas maganda yung upgrade? Mas maganda yung upgraded para dun sa unit na kailangan ng upgrade. Hindi mo kailangang i-fix outer barrel to kasi classic siya. Mawawala yung pagiging classic niya. Halimbawa, yung isang motor or isang sasakyan, classic siya. Kung mapapansin ninyo, ang wheel set niya is rim type, bakal. Hindi pa siya naka-mugs, 'di ba? Ang pangit ng isang classic na kotse kung imamags natin. Hindi na siya magiging classic, hindi na siya original. Ganon din to. Ang pangit nitong unit na to kung i-fix barrel natin. Okay? Kasi, hindi na siya original, hindi na siya magiging classic, meron na siyang twist ng modern. Okay? Kaya, hindi ito naka-upgrade, hindi naka-fix outer barrel, pero, naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, at naka-trigger job. Diba? Kung i-request nung ka-airsoft natin na i-fix barrel natin siya, yes, go, i-go natin. Pero, ang request ni Bossing na, kung tawagin natin is, the bodyguard of the Senate. Okay, ang request niya, wag daw i-fix outer barrel. So, hindi naka-fix outer barrel. Wish granted. Okay? Makikita nyo, conventional fixed iron sight. Okay? Front and rear, conventional. Hindi siya naka-optic. Bakit, Big Man? Di ba mas maganda pag naka-optic? Yes, maganda pag naka-optic. Kaya lang, para sa unit na to, hindi babagay ang naka-optic. Bakit? Classic po ito. Pag classic, hindi mo kailangang i-upgrade. Classic nga eh, makaluma. Pag binago natin yan, in-optic sight natin, mawawala yung pagiging classic niya. Magiging chop suey. Di ba? Bagay na ayaw natin. Kasi syempre nga, classic tapos biglang naka-upgrade, di ba? Reynaldo Ocang, good day po, Boss Idol. Hello Sir Reynaldo Ocang. O mga ka-airsoft, no? Yung mga bagong page natin, i-follow nyo ha, yung Big Man Hobby Shop at saka yung Good Vibes Airsoft Shop. Yan yung mga flag carrier page natin ng mga nakaraan. I-follow nyo po yan, no? So,
Ito yung unit, ito yung i-demo test fire natin para sa The Bodyguard ka-airsoft natin para makasibat na rin siya. Anong oras na kasi uuwi pa to ng Tanay Rizal. Doon nakatira to no? Uuwi pa ng Tanay Rizal, so gusto lang niya na pag nandun siya sa bahay is nakakapag-firing siya. Ang pinili niya, Coco Martin Edition, The Drug Lord's Pistol. Okay? So, let's begin. Kuha po tayo ng silicone oil. Sir, huwag papabayaan sa silicone oil kasi alam niyo naman, yung silicone oil ang tanging makakatulong sa iyo para yung unit mo is maprotektahan mo against wear and tear and leak. Okay? Sir, number 1, press the valve. Output valve po. Okay, then, lagyan natin sa inlet valve. Okay. Sa unit, kasapo natin. Ilak manually, spray po tayo sa nozzle. Then release, then rest. Okay. Sarap ng unit. Ang ganda ng tunog. Okay, tapos kuha tayo ng gas. Ang ginagamit na gas dito mga airsoft, sir, mga airsoft, 12 kg lang. Hindi siya pwedeng 14 kg, ha? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Grabe to, 1911 to. Napakalaki ng bore nito, no? Napaka ano nito, napakataba ng bore. So, napakalakas nito sa gas. Pero, dahil nga naka fine tuning and naka trigger job, pinatipid natin sa gas. 2 seconds lang. Okay? Hatakin pababa, sir, yung spring. Yun. Delikado yun. Huwag niyong gagawin nyo kasi pwede mabasag to, ha. Hatakin sa pababa yung spring, then put your right thumb here. All the way, hatak, then dito ilalagay yung bala. Dito sa part ng bilog. Ngayon, pump lang. Yun, Oops. Mas maganda pag may reloader. Nakita nyo naman, mabilis. Pag wala kang reloader, isa-isa mong isa mong niloload, no? Pasok sa unit, malakas, kasa. Ready to fire. Okay. Sir, tabi lang pong konti kasi baka po tamaan kayo. Firing po ikaw na mag-fire? Ako na. Sige. Ayaw. Pasensya na kayo mga airsoft. Si Sir is bodyguard ng isang sikat na senador sa Senado, no? So, sensitive yung pwesto niya, sensitive, kaya hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan niya at hindi ko siya pwedeng ipakita. Okay? So, ako na lang magpa-firing. Sir, firing na po. Firing! Grabe, ang lakas! Grabe to! Iba yun, no? Ang lakas kaya lang walang gas. Pagpasensyahan nyo na mga ka-airsoft, nasa aircon tayo, no? Nasa aircon tayo na shop, kaya maano yung masyado. Ang lamig ng magazine ko. Lagyan ko ulit bala para makita natin kung mag-open slide. Yun ang problema pag nasa aircon talaga. Pasok natin again, ha? Pasok, pasa. Ay, firing. Lakas kasi ng aircon eh. Grabe oh. Pansin nyo, umuusok talaga, no? Pagpasensyahan nyo na, no? Ang lakas ng buga kasi ng aircon, ang lamig. So, lagyan natin konting gas din. Tignan natin kung mag-open slide. Wala. Pag talagang malakas ang aircon, ay pag talagang malamig ang panahon, ganito ang performance ng airsoft natin. Tignan natin kung mag-open slide. Open slide. Open slide. Open slide. Okay, unit to ng ating airsoft. Napakaganda, napakalupit, napakasarap gamitin. The 1911 Drug Lord's Pistol, unit ng ating airsoft. Muntik na naman. Unit ng ating The Bodyguard of the Senate ka-airsoft. Pag wala ng hangin, pasingawin. Ay, pag wala ng bala, hindi na gagamitin, pasingawin. Okay? Unit mo, bossing, for packing and for shipping po, then pwede na po kayong lumarga. Tanay Rizal pa ang uuwian mo, napakalayo pa, gabi na. Okay, ito po. Pakipack na to and for shipping. Ay, for shipping. Pakipack na. Tapos, freebies lahat ni sir. Okay then, ito na. Dakot na tayo sa pinakamalupit, sa pinakamatindi, i-unit ng ating ka-airsoft, Romel de Guzman of Cambinocot, Cebu City.
Yung unit ni Sir Romel Dahl, talagang napakalupit. 1911 D-Day. Panoorin nyo sa YouTube, Normandy Landings. No? Naganap yun yung nung 1943. Ayan yung huwag ko na ikwento kasi pag kinuwento ko mawawalan ng thrill, no? Para malaman nyo yung history na nangyari during the 1943, no? World War II pistol. Diba? Napakaganda. Labas na natin, ha? Labas na natin. Okay, this is the unit. Wow! Holy Grail. Holy Grail, okay? Full metal mula ulo hanggang baba. Katulad nung kanina. Conventional fixed iron sight. Okay. Meron din siyang beaver tail. Meron safe. One-sided lang. Kasi nga, classic siya. May trigger. Syempre, may slide stopper. Then, look at the markings. Ito yung gusto kong ipagmalaki sa inyo. Yan, ha. Ipapakita natin, ha. Papakita ko sa inyo. Mga Airsoft, tingnan nyo to. Look at the top. Ayan, ayun. May markings dyan na June 6, 1944. 78th anniversary. Okay? Look at that. Look at the grip. Napakalupit, no? Napakaganda. Okay? Look at the other side. Operation, ayan na. Raw Operation Overlord. Nakalagay. Ayan. Di ba? Operation Overlord, then, ayun, 78th anniversary. Okay, this unit is made by the GNG, Guay, no? So, napakalupit, napakaganda nito yung unit na to. 5.1 siya. Same nung kay Coco Martin, napakasarap gamitin. Okay. What is good and special about this unit? Ayan na, nandun na tayo. What is good and special about this unit is napakaganda niya inside and out. Upgraded, fine-tuning, trigger job. Look at the magazine. Diba? Look at the hop-up chamber. Look at the hammer protection pad. Pero, tulad pa rin ng sinasabi ko, dahil nga classic ito, hindi to naka-fix outer barrel. Kasi mawawala yung pagiging classic niya, mawawala yung pagiging malupit niya pag finix outer barrel natin ito. Okay? Napakaganda ng unit. Ito'y ide-demo and test-fire natin. Unit natin kay Airsoft, Romel de Guzman. Grabe yung magazine, no? Press the valve, then spray a dose of oil. Okay, then, dito rin sa ilalim. Okay. Ngayon, lagyan natin ng hangin. Ayun, medyo hindi na malamig yung hangin ko. Maganda na magiging firing nito. Upside down, then press down. 1, 2. Okay mga Airsoft, itong unit na to, design only for 12 kg. Huwag po natin lalagyan ng 14 kg to. Masisira. Mawawara. Okay? Okay, ngayon, this is the magazine. Hatakin natin pababa. Lagyan natin ng bala. Hindi katulad nung kanina, yung ginagamit nga ni Tanggol, 14 rounds lang yon. Ito po is, ilang rounds kaya to? Hindi ko rin kabisado. Ito po is, tignan natin kung ilan yung maximum rounds niya. No? Pagpasensyaan nyo na hindi ko rin naman lahat kabisado yan. Tignan natin. Ayan. Yung kanina, single, single stock magazine. This one is dual stock. Ibig sabihin, alternate siya. Alternate. Ayan. Kinakalog ko mga Airsoft para mawala yung bungi, para umalain yung bala. Medyo makulit ang mga bibis. Ayan. Ayan. Alternate siya. 2, 4, 6, 8, etc. Ang dami, no? Okay, di ko na bibilangin. Alternate, may gas na, may bibis na. Ngayon, lagyan natin to. Kasa, ilock manually, lagyan natin sa slide stopper, konti lang. Then, lagyan natin sa nozzle. Okay, after that, release, then rest, pasok sa unit, then kasa. Then, ready to fire. Okay, firing! Napakasarap, napakaganda. Drug Lord's pistol, firing.
Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Ang ganda ng hangin, no? Ang ganda ng gas pag inalis sa aircon. Kasi kanina natututukan eh. Ngayon, kita nyo ang ganda ng firing. Basta lagi, sisiguraduhin nyo yung gas ninyo hindi malamig. Pag malamig yung gas nyo, ang tendency, possible na yung unit ninyo is mahina. Hindi niya mailabas yung full potential niya. Okay? Press the valve para ilabas yung sobrang hangin. This unit is a collector's edition unit. So, siguraduhin nyo na pag itatabi nyo, pupunasan ninyo. Tapos, make sure na walang lamang gas at walang lamang bibis para hindi siya masira. Okay? Ito is unit ng ating ka-airsoft Romel de Guzman of Cambinocot, Cebu City. Okay? Napakaganda. Napakalupit. So, for packing to and for shipping, I just hope na ma-pick up bukas ng courier. Reminders lang sa mga nagpapa-shipping, yung unit ninyo, pag dumating sa inyo, just make sure na i-check nyo muna bago nyo i-receive. Make sure na yung unit ninyo is hindi tampered. Okay? Hindi nabuksan, walang hiwa, walang ibang tape, no? Pag meron, mag-demand kayo ng video of unboxing dun mismo sa harap ng courier. Okay? Wag niyo i-receive agad right away tapos hindi niyo na-check kung ano yung laman or kung kumpleto ba yung laman. Mag-demand kayo ng unboxing video. Okay? Yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat. Inihabol lang po natin to. Ayan, inihabol lang po natin to. Sumusobra yata ang talino ni Jared. Nalaglag daw bibis. Kaya may nalaglag na bibis kasi naubusan siya ng hangin. Okay, Jared? Ayan ha. Ayan. Kaya, ganun yan ha. Wag masyadong bibo. Wag masyadong bibo. Siyempre, ako mismo, ito na yung buhay ko. Everyday, alam ko yung nagaganap dito. Kaya nalaglag yung bibis kasi naubusan ng hangin. So, yung dapat nalalabas na bibis is nahiwan sa half chamber. Ngayon, pagpasok ng magazine, kumasa tayo, mag-load ng panibagong bibis, yung naiwan na bibis, lalaglag. Okay? Relax lang, Jared, no? Alam natin yan, no? Hindi tayo ignorante pagdating sa bagay na yan. Okay? Yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat at kahit gabi na sinamahan nyo ako sa ating vlog. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.